Alam ni Arthur na nasa lahi nila ang pagiging diyabetiko. Subalit, sa halip na umiwas na sa sigarilyo at alak, matataba at matatamis na pagkain, ito pa ang nakahiligan ng buong pamilya niya na kainin. Dahilan ng 74 na taong gulang na seafarer, walang good time sa barko kapag nakasampa na siya at nasa gitna na sila ng laot. Panoorin. Karoon ako ng posisyon doon sa barko, sa engine department. Pero ang maintenance namin, repair at operation kami doon. Ang pagiging seafarer mahirap kasi titiisin mo yung trabaho, yung magtrabaho ka araw-gabi, may alon o wala. Tiisin mo yung malayo ka sa pamilya, malayo sa good time. Si Tatay Arthur, provider siya sa aming family kasi ever since lumaki kami na wala siya. Kasi nagtatrabaho siya sa barko, so seaman siya. So, ang communication lang namin sa kanya before is through letters lang, ganyan. Tapos, hindi din namin siya masyadong nakakamingle kasi nga, lumaki kaming wala siya. So, usually talaga, si Nanay Tessie yung nasa bahay. So, buong Fontamillas Clan, may history ng diabetes. Since malalaki kami at malulusog kaming pamilya, lagi kaming handaan, ganyan-ganyan. Siyempre, noong mga 90s, kapag nasa abroad ang isang kamag-anak, kahit paano nakakapaghanda ka ng medyo well-off. 50 years old na ako nung nagpa-check up ako. Sabi ng doktor, mataas na yung blood sugar ko. Yun ang umpisa. Nakuha ko itong diabetes siguro nung ako'y humilig sa inom, sigarilyo, taka tuloy-tuloy yung pagkain. Ang hilig ko sa kain. Ang sarap kumain kasi. Tapos mag-inom-inom ka pa. Tapos ang pagkain mo mga karne, mga matataba. Ang mga pagkaing sa isip ko na cause ng diabetes, yung hilig ko sa tsokolate, matatamis na pagkain, matatabang ulam, hilig mag-inom pa, yun siguro. Wala akong maramdamang sakit eh. Basta tumataba ako, pero walang sakit na naramdaman. Yung ubo, pangkaraniwan lang yan eh. Sipon. Pero nung magpa-check up, tumaas na yung blood sugar. Diabetes na pala yun. Tumulong sa akin itong asawa ko. Kahit na anong mangyari, magkasama kami. Lumakad kami sa labas, dito sa bahay. Manood ng sine kung may palabas. Kahit saan, umuwi sa probinsya. Hindi kami naghiwalay nito ngayon. Itong partner ko talaga eh. Nalaman ko itong King Sirbal dahil sa kaanak ni Tess, kapatid niya, mga kakilala niya. Yung mga nangyaring umiinom ng King Sirbal, nababalitaan namin, yun ang kinagalak ko rin na masubukan. Nung nagkaroon kami nan, uminom ka agad, pakiramdam ko maayos naman ang naging resulta ng blood sugar, yung pakiramdam ko. Ang unang intake ko niyan, 3 times a day. Tapos mga 1 month after, naging twice. At tuloy-tuloy hanggang ngayon, bago kumain.
Nakaramdam ako ng kapanatagan ng isip pag nakakainom ako niyan. Dahil ang isip ko, gagaling ako eh. Yun ang nagpapalakas lalo sa aking pag-inom niyan. Pag-inom ng herbal na yan, napaayos yung lakad namin, mga ginagawa. Ang isip na maging matibay pa. Matibay ang katawan, mga kasukasuan. Ang masasabi ko sa King's Herbal, papanatag yung isip ko, maisip yung kaayusan, makagawa ng tuloy-tuloy na pagkilos dito sa bahay, sa paglakad, pag-repair kung anong gagawin dyan, pag-ayang sa hilig ko, pagtanim-tanim, nagagawa na ngayon. Kaya nga ako nagpapasalamat sa King's Herbal na yan sa pagkakaroon ng panatag kong isip sa bawat araw. Dahil ang kalakasan ko na pirmi, tuloy-tuloy.